2 taon matapos maging hari ng Babylonia, nagkaroon ng isang nakakatakot na panaginip si Haring Nebuchadnezzar, na labis na nagbigay ng takot sa kanya, kaya't hindi siya makatulog. Dahil ang hari ay desperado na malaman ang kahulugan ng kanyang panaginip, pinatawag ang lahat ng mga pantas sa buong kaharian upang tingnan kung sino sa kanila ang makapagpapaliwanag ng kanyang panaginip. Ang mga pantas ay hiniling sa hari na sabihin sa kanila ang kanyang panaginip, ngunit tumanggi si Haring Nebuchadnezzar. Nais niya na sabihin muna ng mga pantas kung ano ang kanyang panaginip at pagkatapos ay sabihin ang kahulugan. Sabi ng hari, Kung magagawa ninyo ito, bibigyan ko kayo ng malaking pabuya, subalit kung hindi, ay ipapapatay ko kayong lahat. Hindi makapaniwala ang lahat sa sinabi ng hari, kaya sumagot sila. Mahal na hari, ang hinihiling mo ay imposibleng gawin. Walang makakagawa ng nito. Tanging ang Diyos lamang ang makapagsasabi kung ano ang inyong napanaginipan. Dahil sa narinig, lubos na nagalit si Haring Nebuchadnezzar, kaya't iniutos niyang patayin ang lahat ng mga pantas, kasama sina Daniel at ang kanyang mga kaibigan na sina Shadrach, Meshach at Abednego. Nang dumating ang punong kawal ng hari upang hulihin si Daniel, tinanong niya si Arioch kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Arioch ang sitwasyon at pumunta si Daniel sa hari upang humingi ng oras para ipaliwanag ang panaginip. Sumang-ayon ang hari at nagmadali si Daniel pabalik upang kausapin sina Shadrach, Meshach at Abednego na manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Nang gabing iyon, ipinakita ng Diyos kay Daniel ang panaginip ng hari at ang kahulugan nito. Kinabukasan, pumunta si Daniel kay Arioch at sinabi, Huwag mong patayin ang mga pantas ng Babylonia. Ipapaliwanag ko ang panaginip ng hari. Agad dinala ni Arioch si Daniel kay Haring Nebuchadnezzar. Nalubos pa din ang pag-aalala, kaya tinanong niya si Daniel. Sabihin mo sa akin kung ano ang nakita ko sa aking panaginip. Walang sinuman ang makapagsasabi nito sa iyo, ngunit may Diyos sa langit na nagbubunyag ng mga hiwaga. Ipinakita niya sa akin ang iyong panaginip at kung ano ang kahulugan nito. Sa iyong panaginip, nakita mo ang isang estatwa na may ulo ng ginto, dibdib at mga braso ng pilak, tiyan at mga hita ng tanso, mga binti ng bakal, at mga paa ng bakal na hinaluan ng putik. Habang pinagmamasdan niyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng rebulto, at nadurog ito, at walang naiwan, kahit bakas, at ang bato ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa daigdig. Ikaw, hari, ay ang ulo ng ginto, at ang bawat bahagi ng estatwa ay ang mga kaharian na darating pagkatapos mo. Ang bato ay isang kaharian na itatatag ng Diyos na hindi maibabagsak o masasakop ni numan at ito ay mananatili magpakailanman. Yumukod si Haring Nebuchadnezzar at nagbigay galang kay Daniel habang sinabi, Tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. Pinarangalan ng hari si Daniel at siya ay ginawa nitong tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng mga tagapayo. Hiniling naman ni Daniel sa hari na gawing tagapangasiwa sina Shadrach, Meshach at Abednego.